Nagtuturo na, mga kababayan. Kami naman, hindi pumapasok. Pero may mga ibang senador na hindi pumapasok. Sino kaya, may tinuturo siyang ibang senador eh. Saka, November pa, wala. Hindi na. Meron daw isang senador na November pa, wala. Sino kaya yon? Sino kaya yung gustong sabihin nitong lawyer ni Bato de la Rosa na November wala? Hindi kaya yung si Camille Villar? Buntis yun ah. Di ba buntis yata yun? Mga kababayan, nakalib yata yun. Kung yun ah, yung kanyang tinutukoy. Aba, hindi yata alam ng lawyer ni Bato de la Rosa na dating lawyer ni Buloyski na merong maternity leave, yung mga ganun. Di ba? Ikaw kumpara mo yung nabubuntis ba si Bato de la Rosa? Naman ninyo pinansin. Yung mga congressman nga dyan, ang daming absent eh. Ay, putek na yan. Pulong, pinaparinggan ka nito, Pulong. Ang dami mo daw absent, Pulong. May sinasabi sa iyo si Atty. Torion. Ang dami daw absent. May mga congressman na ang daming absent daw. Tapos, ano pa? Ano pa? Sabay magbabakasyon pa. Binabanatan mo si Pulong, yari ka dyan. Saksakin ka ni Pulong, bahala ka. Hindi naman nyo pinansin. Bakit naman yung kliyente ko? Of course, lovable naman talaga siya. Kaya, Love na love din niya ng ICC. Kaya tingin ko, hindi paliligtasin yan si Bato de la Rosa. No, mga kababayan, malamang hindi paligtasin si Bato de la Rosa ng ICC, mga boss. Ngayon, asaan na ba tayo? Eto. Kung sakali kasi, ang sinasabi nitong mga extradition or whatever else na sinasabi nila doon sa kung aarestuhin daw po ng ICC si Bato Eto, may paliwanag po ang isang lawyer dyan, mga bossing. Rules on extradition ay ginawa. Atras natin ha. Ito, hindi ko alam kung ano pangalan niya. Baka alam niyo naman yung pangalan niya, no? Pakibanggit dyan sa comment section. Tapos, yan si Carlo Ibanez, Attorney Carlo Ibanez, at tsaka itong lawyer na ito, si Sir. Yan yung mga pinapakinggan ko. Kapag yan, automatic na nag-scroll ako doon sa YouTube at lumabas siya, pinapakinggan ko. Attorney Dino, sabi ni Ma'am Neng Gigi, ayan, gumagawa din ng content. Kung gusto nyong makita, hanapin nyo lang po doon sa Facebook page niya, mga bossing. Talagang yung mga mahihirap na paliwanag, patungkol po doon sa mga hindi natin maintindihan, Attorney Carlo Ibanez, yung rockstar na attorney, at ito, gagaan at maiintindihan nyo. Pakinggan natin, mga bossing, tungkol kay Bato. Extradition ba ang tawag kung sakaling hulihin si Bato de la Rosa pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Simple lamang, hindi. Ang 2025 rules, Di daw. Atras nga natin. extradition ba ang tawag kung sakaling hulihin si Bato de la Rosa pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC? Simple lamang, hindi. Hindi daw. Attorney Dino De Leon. Ang 2025 rules on extradition ay ginawa para sa mga bansa na may extradition treaty sa Pilipinas. Sandali, ang ICC po ba ay bansa? Di naman po Di ba? So, hindi extradition ang tawag nga naman. Pero teka, ang ICC ay hindi bansa. Sasabihin din pala ni Attorney yun. Sasabihin din pala ni Attorney. Sa itong international tribunal, hindi foreign state. So by definition and as stated in the rules, hindi siya covered ng extradition rules. Under such rules, kailangan rin na may requesting state at extradition treaty. Wala tayong extradition treaty sa ICC. Wala. Meron warrant of arrest kay Bato de la Rosa. At sabi nga, ayan tingnan nyo mga kababayan, pilit nilang sinasabi na dapat pa bang paniwalaan si Antonio Trillanes? Yung mga sinasabi daw ni Trillanes walang katotohanan. Mga bossing, sabi ni Trillanes, first daw po si dating Pangulong Duterte. Una daw po si dating Pangulong Duterte doon sa sa aarestuhin. First batch. Nangyari, di ba? Second batch, Bato de la Rosa at Bungo. Eto na mga kababayan. Di ba? Mga DDS? Paano kaya itsura ng mga DDS pag si Bato de la Rosa na yung huhulihin, no? Ano kaya ang itsura nila? Kaya hindi pwedeng gamiting basihan ang rules on extradition
para sa kanilang warrant. Ang tamang kasihan ay Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ayon dito, pwede mag-surrender ang Pilipinas sa isang international tribunal tulad ng ICC. Naku po. Pag napanood siguro to nila Bato de la Rosa, lalong kakabahan ho. Ano? Naku, pwede pala ako i-surrender ng Pilipinas sa ICC talaga. Oh. Kaya po sabi nung CIDG, ready sila. Kapag ka-arrestoy na at pagka lumabas na talaga yung warrant of arrest ni Tobats. Kahit walang extradition treaty. Surrender ang tawag dito, hindi extradition. Sabi mismo ng ICC at ng ating Korte Suprema, Favorite pa naman pong ano yun, favorite pa naman pong word ni Atty. Torion. Yung extradition, ano? Extradition, yung mga ganun. Ayun si Kibuloy. Malamang ho si Kibuloy, baka next year. Bumungad sa atin ng mga balita. Kibuloy, ibabiyahe na sa Amerika. Ay, naku. Biruin mo, no? Ang sasaya ng mga buhay nitong mga ito. Overseas Filipino kulong. saketa OFK, no? OFK, Overseas Filipino kulong. versus Pangilinan, may visa pa rin ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng ginawa bago ang March 2019, kabilang ang war on drugs. Besides, the Philippines is duty-bound to respect international law as a responsible member of the community of nations. Kung tatanggi ang gobyerno, hindi lang ito sisirain ang kredibilidad natin in calling for respect of international law in the case of the West Philippine Sea. Patitibayin pa nito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng ICC. We are true. Pero ako, kung sakali ho na tatanungin niyo ako, Mark, pabor ka ba na bumalik ang ICC sa Pilipinas? Pabor ho ako. Okay ho sa akin, mga kababayan. Kumbaga, eto mas papabor to sa mga DDS. Kung babalik ang ICC sa Pilipinas at magjo-join force ulit, no? Mga kababayan, pabor ito sa mga DDS. Posible, baka sabihin, total naman join force na ulit ang Pilipinas at ang ICC. O sige, pauwiin na si dating Pangulong Duterte. Isa bang papabor sa inyo? Kapag kayong hindi nyo mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang tayo hindi na natin maipatanggal. Kunyari lang. Malabo naman mangyari. Kunyari, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagwalangya. No, kagaya ni Duterte. O pwede nating sabihin sa ICC, gusto naming mapaalis itong presidente. Pwede nating kasuhan. No? Kasi babalanse sa atin yan para doon sa mga lalabi sa kanilang mga kapangyarihan, mga bossing. Diba? O ngayon, eto na tayo. Mabigat pabigat ng pabigat ho mga kababayan.